Mayong gabi ka natong tanan mga kaigsunan. Ako usab pangayuan o katahuran ang katong mga kaigsunan nga naa sa ilahang tagtatagsak ka mga panimalay nagtan-aw karon sa ilang mga telebisyon sa live. Igsuon, akong pasalamatan ang Ginoo tungod siyang pagkamaayo kanato. Salamat nga gitagaan kitag maing panlawas, nakahimo kita karon sa pagsimba kaniya sa espiritu o sa kamatuoran. Salamat usab igsuon nganuman, bisan sa COVID time, unsa man, do na kita gihapoy pribilehiyo sa pagsimba hangtod karon. Apan mga kaigsunan, maabot ang panahon nga wala na. Sirado ang tanang establishment o lakip na ang atong iglesia. Busa karon mga kaigsunan atong pahimuslan. Pero makasusubo kay mga kaigsunan. Ang atong bangko atong makita apan. Lipay gyapunta kay naay daghang angels nga nagalingkod diha uban kanato sa pagsimba sa atong buhing Dios. No? Apan makasusubo tungod kay ang mga kaigsunan nga dili kaayo hinimbahon sulod sa iglesia, unsa man malipay sila. Pero katong gusto gyud mga kaigsunan masubo usab kay dili sila kasimba. So nining kagabhion magtuon lang ta og hamubo nga makita dinhi sa balasahon sa Santiago chapter 5 verse 7. Excuse me. Malimtan ang mata. Dagan kay tag-armas diri no? Murag hasul kayo. Santiago chapter 5 verse 7. Ingon diri, busa mga igsuon, pailob kamo hangtod sa pag-anhi sa Ginoo. Tan-awa ang mga mag-uuma makapaabot sa bililhong abot sa yuta. Siya magapailob, labot sa abot, hangtod kini makadawat sa sayo ug sa ulahing ulan. Ang verse mga kaigsuunan, nagahisgot og ulan. Now, akong gidala mga kaigsunan ang illustration sa mga mag-uuma. Ang mag-uuma, samtang sila nagapaabot sa ulan, unsa may ilang himuon? Daro, aron malimpyo ang iyahang uma. Pagkahuman, ulan nga permiro, pugas. And then, daro na pud usab. Kay aron, mahimo nga mabutangan nila og unsa man, abono. Abunuhan mga kaigsunan ang tanom, aron muhatag og daghan nga maayong bunga, maayong abot ang ilahang uma. Mga kaigsunan, ang atong tun-an karon akong giuluhan og how to receive the latter rain. No? Unsaon na to sa pagdawat sa ulahing ulan? Una diri mga kaigsunan, adunay daghan kayong prerequisite, no? Ako lang pagabasahon diri mga kaigsunan ang prerequisite sa ato ang how to receive the latter rain. Number 1, receiving the Holy Spirit is to ask God. Ang number 1, mga kaigsunan. Unsaon na to pag-receive sa Holy Spirit, kinahanglan atong pangayoon sa Ginoo. Dili lang nga kusa lang nga moabot kanimo
apan ato jong pangayoon sa Ginoo pinaagi sa pagampo mga kaigsunan. Kita mga kaigsunan nahibaluta nga iampo gina nato no aron kita makahimo sa pagpailob. Kaya duha lamang mga kaigsunan, 5 diri mga kaigsunan pero akong gisum up into 2. Pailob ug paghigugma sa atong isig katawo ug labaw sa tanan sa atong Ginoo. Pailob and paghigugma. Uy, dali ra mga kaigsunan no? Kay duha ra man mga kaigsunan. To ask God. Nganuman, tungod kay in the last days, unsa ganito mga apostolis, nagaampo sila mga kaigsunan nga mabubuan gyud sila sa ulahing ulan. We should pray as earnestly for the descent of the Holy Spirit as the disciples prayed on the day of the Pentecost. Review and Herald, August 25, 1896. Dugay na kay mahitabo mga kaigsunan, no? Muna, basahon sa nako, no? Ang ikaduha, undivided heart. What is undivided heart? Undivided heart is a heart totally dedicated to Jesus. It is a heart that is completely loyal to Him. It is a heart that longs to do God's will. Number 3, our minds with the Word of God. The Spirit is saturating minds with the Word of God. Number 4, the Holy Spirit is the fullness of His power is to put away all dissension between one another. Pakig-away, pakiglalis, o unsa pa diya. When the disciples were battling for the highest place, the Holy Spirit power was limited. When they were arguing among themselves and harboring ill feelings toward one another, the Holy Spirit power was limited. It is only by removing the roadblocks of friction and conflict that the Spirit can be poured out upon our lives. And number 5, the 5th prerequisite for receiving the latter rain is active labor for others. Mga kaigsunan, ingon diri, remember, the outpouring of the Holy Spirit give the disciples power to witness. God sent His power so that we can proclaim His message. He gives it so we can bless others. Mga kaigsunan, ako ra ni unya nga ma-explain ang tanan tungod kay ako siyang gilangkob into 2, pailob og paghigugma sa atong isig katawo. Now, balik ta sa usa ka farmer. Ang akong amahan mga kaigsunan usa ka farmer. Pero dili lang farmer. Jack of all trade akong papa sa unang panahon, elementary pa ko akong na hinumduman. Or wala pa kay ko kasugod og eskwela. He is also a fisherman, a chief sa cargo boat, and then he became a checker, the cargo boat, and then number 5, he became a barangay captain. So daghan kay siyang nagian mga kaigsunan nga trabaho og siya nakapailob mga kaigsunan. No? Gamay pa ko, sugod na siya na mga igsoon. Hangtod na dalaga ko. Then mga kaigsunan, bisan unsaon natug ampo sa Ginoo. Dili tadunggon sa atong mga pag-ampo if we will not put away all the dissensions in our life. Di ba? Unsaon man na pagtubag sa Ginoo kung ang imong kinabuhi samok. Daghan kayong argumento sa imong isig katawo, daghan kag kaaway, daghan ka og muna ang ako ang sa sabot ni ini mga kaigsunan. Ako lang. Dili na to madawat ang atong mga pag-ampo. Dili madawat sa Ginoo atong mga pag-ampo kun walay pagpailob. So di ta mabubuan sa latter rain. Akong amahan mga kaigsunan nakapailob bisag unsang klase sa trabaho iyang
iloban mga kaigsunan. How about us? Makapailob baka ta igsuon? No, kanang pulong pailob, sayon kay sultion. Apan og buhaton perting lisura. Makadungog lang tagamang istorya, unsa man, muinit din atong dalunggan. Musinta din ta, mubalos dayon ta mga kaigsunan, pero dili day maayo. Ingon diri, mabala ka baka taog makapailog baka ta, aron makakuha tag mga dagkong isda, kay siya fisherman man sab. Ato bakahang giayo og limpyo ang atong mga kasing-kasing ug ato bakahang giabunuhan ug maayong mga pulong ug gihabukan sa maayong mga binuhatan aron dili mga matay ang atong mga isda nga nakuha. Labaw sa tanan ang atong mga kalag nga atong ginabudlayan, no? Kay masayang igsuon nganuman ang tawo manggod magtan-aw sa iyang isig katawo. Dili siya mutan-aw sa Ginoo. Ingon pa nila, may guway mata kay di makita, no? May guway dalunggan kay dili makadungog. So mga kaigsunan, dili di ay maayo nga ingon ana ang atong buhaton. Andin unsa man di ay kahinungdanon ang pagbubo sa ulahing ulan. Yun diri mga kaigsunan, importante kaayo nganuman. Mao kini makapahimo kanato og unsa man kaisog, kadasig og dili nata mahadlok bisag unsay moabot kanato kung kita mabubuan na sa ulahing ulan. Kung dautan ka, dautan jud. Kung matarong, matarong na gyud. Ilabi na anaa ta karon mga kaigsunan sa katapusan sa kapanahunan. Kung active ka sa labor, sa pagdalag, hamiling kalag, sa atubangan sa Ginoo, active jud ka hangtod sa iyang pagbalik. Kaya nga naman, nabubuan naman sa ulahing ulan. Karon mga kaigsunan, ibali wala balang nato ang pagpaabot sa pagbubo sa ulahing ulan, nga mao ang balaang espiritu. Ato na bang ikiyudpos, ato ra bang ikiyugpos ang atong mga kamot, ang atong mga bukton samtang kita nagapaabot kaniya? Nasayod ta igsuon nga si Satanas karon, tripli, no? Ang iyang pagpaningkamot. Ngani atong nahibaluan, nga daghan ng mga katawhan nga wala makaila sa Ginoo nga iyang nadala. Sumala pa sa mga news last February, one lady na short lang, ka-share unsay nahitabo. One gentleman na short 1,000 only ha, o kining igbalayad sa motor kining ulitaw 1,000 rapod. And gibulagan siyang girlfriend o kining usa ka helper nga iyang gipatay ang usa ka bata nga iyang gibantayan, no? Kabalotaan ni, it was happen in Dunya Soledad. No, mga kaigsuunan, kaluoy, but not only five ra ni diri mga kaigsuunan akong na-record nga nagpakamatay. Lipay si Satan mga kaigsuunan. How about katong namatay na sa drugs, namatay sa lain, killer, kidnapper, tapos napatay? Bago pa lang nakadungog ko sa interview sa tao ni President sa unang panahon. Grabe ang gipamatay. Isa lang katao, 50 katao yang napatay. 7 sila makaigsunan sa ilang squad. Grabe. Gawas anang 7, naapa dyo'y daghan. Bakit? Daghan kaay pang mga katawhan nga nadala nga wala gyud intawon makailasa atong Ginoo. Andi na pa dyo'y nagbike dito dapit sa ako ang amiga, nag-ingon siya nako nga na-missing lang nagbike mga kaigsoon. Nagbike lang, na-missing na. So while we are waiting for the outpouring of the latter rain, magbuhat yun ta. Bisag dita kay balumuwali. Pila ragoy pag-istorya, Ma'am, Sir, God loves you.
Okay na makaigsunan, nakatanom na tagamay nga, binhi ngadto kanila. Muhatag batag balasahon, or unsa mga kaigsuunan. While waiting, watching, unsa man ta, mangyugpos, mutrabaho usab mga kaigsuunan. Kay, maunay giingon didto sa Matthew 28 verse 19 and 20. Not only the pastor, the layman, the literature evangelist, mga missionaries, kundi all baptized member. Maog yun ay gibilin sa Ginoo sa diha nga siya mikayab paingon sa langit. Igsuon no di ta kay balo mosulti. Ang atong silingan nga dili is day, pwede taga na tog mga unsay giluto nimo, unsay naa nimo. Makita nila makaigsuunan ang imong mga binuhatan og labaw sa tanan makaigsuunan. Mahimo na to nga mensahe ngadto kanila, labi na makaigsuunan ang imong pahiyom ilang makita nga dili sarcastic smile. Kana bitong smile nga respitar lang, dili gikan sa kasing-kasing, mailhan makaigsuunan. Usa ka panahon ni ana, usa ka SDA na himong cashier sa KCC, while nahapit mi didto after sa Sabbath worship, tagaan ako og kanang balasahon, and then tingala ko nga nilingkod man siya nihilak, no? Di ay she is a Seventh-day Adventist mga kaigsuunan. Usa di ay siya ka estudyante. Ingon pa sa Ellen White, God given us power to do goods, but if this power are not put to use, we shall certainly be set down as wicked and slothful servant, mga kaigsuunan. Ellen White said, if we'll not improve our talent, we are under condemnation. Kuyaw day kay mga kaigsuunan. So aron ma-improve ang atong talent, mga kaigsuunan nga gihatag sa Ginoo, ayaw ilubong gamita aron punan sa Ginoo ang imong kahibalo kung ikaw lamang magpagamit niya. Magpagamit ngadto sa Ginoo. Or basig mga kaigsuunan, gilaaya na ta sa pagpaabot, no, sa pagbalik sa atong Ginoo og sa pagbubo sa ulahing ulan. Ang uban nga backslide na, makakasubok kay makaigsunan tungod kay doon ako'y balita nga nadunggan. Usa ka pastor sa unang panahon nahimong offshoot og nadala jud niya ang usa ka simbahan. No? Silang tanan makaigsunan SDA gihimo ng sa naman ng laina og kratula ang maong simbahan. Makasusubo kayo igsuon. Og ang uban ni pahulay na gyud. Ingon pa niya, doon ako isa ka amigo, ingon pa niya sa ako, ti, danlog kaing kalibutan karon. Na backslide siya mga kaigsuunan sa dugay ng panahon. Or baka sobra na pod, no, ang atong pagka-relyoso nga mahimo natang muhukom sa uban. Dili day maayo makaigsuunan. Ingon diri sa Matthew 26 verse 40, magtukaw sa pag-ampo aron dili ta madalinas ngadto sa panulay. Matinguhaon manggod ang espiritu, apan ang lawas maluya. Di ba mga kaigsunan? Bisag hunghungan pa ta sa Holy Spirit, pero kay loya man ta, dili gyud ta kahimo mga kaigsunan. So ingon diri, apan ang lawas maluya. God said, pray without ceasing. Muna'y makapaabtik na itong mga kaigsunan ang mga pag-ampo. When problems come, pray. When malubat na ta makaigsunan, maluya ta, ampo. Ampo lang ta makaigsunan, maura ginay tambal. Because God will come anytime, any day. Wala, sorry. Peligro mga kaigsuunan kung kita mapariha ni Samson. Ingon pa nila, ang nakawala sa kakusga ni Samson, mao ang pag-cut siyang yun na shortcut, dili mga kaigsuunan. Ang nakapahimo niya mga kaigsuunan, kini bitang pag-shortcut sa iyahang
pag kinabuhi nga Kristohanon, gi-shortcut niya ang iyang communion o ang devotion ngadto sa atong Ginoo. Munay mga kaigsunan nga mawad-an tagahom. Kitang tanan usab mga kaigsunan, mawad-an po tagahom sa Holy Spirit kung maparihutan ni Samson. Kitang tanan mga brothers and sisters, peligro usab, ilabi na kung magpatulog-tulog lang ta. Sa karon nga panahon mga kaigsunan, ako mahinumduman, kadtong mga kaigsunan nga gustong mo simba, nagproblema og naguul, kay nga naman, dili nakasimba sa karon nga panahon mga igsuon. O katong mga kaigsuunan nga, ngunig ingon nga, sani? Kanang nagpatulog-tulog, nagpahayahay, lipay, nga dili makasimba, igsuon. Muna sa karon nga panahon, peligro kaayo, nga mawad-an usab tagahom sa balang espiritu, nga ibubo before masira ang kaluwasan. Hinumdumos usa ka mangki, nagpahayahay lang sa sanga sa kahoy, unsay nahitabo? Gihangin og kalit, nahulog mga kaigsuunan. Kumpiyansa man mga kaigsuunan. Then, number 2, love mga kaigsuunan. In 1 John 4:11, in John 15:17, ingon diri, First John chapter 4:11, mga hinigugma, kay ang Dios nahigugma man kanato sa ingon ni ana, nan kinahanglan kita usab maghinigugma ay ang usa og usa. And then sa John 15 verse 17, ayun diri mga kaigsunan. Ang akong sugo kaninyo mao kini nga kinahanglan maghigugmaay kamo ang usa ug usa. Sugo day mga kaigsunan ang gugma. No? Sugo gyud sa Ginoo nga maghinugagmaay gyud ta. Dili magpinaakay. Dili mag-biting each other sa likod mga kaigsunan. Kay sugo sa Ginoo, kay sugo man unsaon man atong tumanon o ato jung tagaag prioridad ang Ginoo. Ang kabubuton sa Ginoo kay niingon siya, seek ye first the kingdom of God and all these things shall be added unto you. Walay problema day mga kaigsunan kung atong tumanon ang Ginoo kay ang tanan iyarang igadugang. Nganong magproblema man ta igsuon nga daghan mang mga saad sa Bible ang Ginoo mga igsuon. No? Daghan kay mga saad diri sa Biblia nga atong mabasa. Love our neighbor, our brethren, love one another, dili kay love another one. If you are already married, nganuman basi masugbat sa kalayo mga kaigsunan. Love conquers mangod everything, good and bad. Ang atong instrument before leaving the earth is only the Bible. Because the Bible is our safeguard. The Bible is our inspiration. Bible is our treasure hidden in our heart. Di ba mga kaigsunan? Basa mga kaigsunan Bible, nindot kaayo. Ganahan jud ka. Apan basi magbasa tag Bible magadok ka ta mga kaigsunan. Ilabi na akong favorite kana bitang kanang pinadayag, balik-balikon yun anak ko basa mga kaigsunan. Kana din ha ang pananawon, no? Nga didto sa langit nindot kaayo. Atong mahandura, imagine the fruit, 12 kinds of fruit every month maghatag og bunga, walay undang. Ay gusto jud ko ana mga kaigsunan kay wala jud ko pili sa prutas mga kaigsunan. God bought us through His love, through His blood. Because God loves us with unconditional love. The love of God can't be measured. The love of God, dili gyud matugkad ang gugma sa Ginoo. Igsoon kun atong tugkaron, baon ang giingon nila basig maana ta. So ang dili matugad og dili masabtan, ang wala gipadayag sa Ginoo ayaw pugsa. Pag makaadto na tag langit, diha na ta mangutana. Ang gugma sa Ginoo walay pili. Magdato ba ka, mapobre ba ka, bad or good, ugly or beautiful, black
or white ba ka, wala siya gipili. So, we have to share the love of God to the people who are in darkness. Igsoon na hinumdum ko sa kapastor, Pastor Bermudez, sa diha nga nagwali siya sa Indonesia, adunay usa ka pastor, church pastor sa iyang giwalihan, nga nahimo niyang interpreter. Karon ang maong pastor makaigsunan, pangit ayo na siya dagway. Ingon pa sa mga tao, grabe si pastor, wag gyud siya kapangitag translator, kanag yung pangit kaayog naong. Ana ang mga tao daghan na kay istorya. Katong wala masayod maotoy ilahang giingon. But he is the most handsome man and the Son of God. A very handsome. Why? Because, mga kaigsunan, dako kayo ang iyang kasing-kasing. Nang harana siya makaigsunan anang kadlawon, apan giatngan siya, naalaan siya, gitikba siya makaigsunan, daghan kay siyag samad. Apan wala siya kuwag sa Ginoo, kay duna pay purpose ang Ginoo. Magapadayon pa ang mensahe nga gisangon ngadto kaniya. Nadakpan ang nagtigbas, kamo mga kaigsuunan, kita mga kaigsuunan, makaako kahata sa paggawas sa maong tao, ang maong pastor mga kaigsuunan, munang nakaingon ko, dako gyud kaayo ang iyang gugma sa iyang isig katao. Kay nganuman, paggawas sa prisuhan, didto pag yun niya papuyo sa iyang balay. Kita ka makaigsunan, maingon pag-anita nga, perti yun no? Magdumot pag yun ta, kay maog yung hinungdan. Makasala lang, miskin ganig, wala ta masakitan, istorya lang, what na? No? Nalain na dayon ta, ngadto sa atong isig katao. In Luke 6, verse 27, ingon diri, love your enemy. O buhatig maayo ang nagdumot kaninyo. Dili kay atong balusan mo nay love your enemy. Apan kun atong balusan, wala ta mahigugma sa atong isig katao. Kana bitaw mingon nga napandol ko tungod niya, wala na siya gugma sa iyang isig katao. No? Kinsa may lugi? Katong wala na mo simba o ikaw nga nagsigig simba. So, love your enemy. Nag-ingon ang Ginoo. Magalakaw kita nga mapainubsanon o mapailubon, mahigugmaon nga mga kaigsuunan ang gipangita sa Ginoo sa katapusan sa kapanahunan. Ang mga kasing-kasing nga loyal sa Ginoo, faithful sa pag-alagad, mao kanay gikinahanglan mga kaigsuunan, dedicated to Jesus, gyud sa iyahang pagkinabuhi nga Kristohanon, kay ang Ginoo dili gyud mo biya kanimo. Kuptan gyud ta siya kusganon nga bukton, kung ikaw lamang faithful sa pag-alagad, loyal sa pag-alagad, dili mapalit ug dili mabaligya. Munay tinuod nga mga Kristohanon. Tungod kay ingon si Ellen White, dili ang tanan makadawat sa ulahing ulan, kato lamang makita sa Ginoo ang kahayag sa ilang kinabuhi, mao ang makadawat sa labi pang dakong kahayag. Meaning, kanang nagkinabuhi ba nga walay itom, walay buling ug mansa nga makita sa imong kaugalingon. Mo nay gusto sa Ginoo makaigsunan nga kita mahimong putli, mahimong balaan, ingon pa nila. Nagpaningkamot pa ta makaigsunan nga mahimo tang ana aron atong madawat ang ulahing ulan. Tungod kay duha ra gyud ang requirements mga kaigsunan nga mao ang pagpailob o paghigugma sa atong isig katawo. Before I say it, ningon diri, mga kaigsunan, now is the time. Dili ugma, dili sunod ugma, sunod bulan, sunod tuig. Now is the time to seek God for a spiritual revival.
In this revival, if this revival is to begin, it must begin within the heart of each of us. Tang tanan. Now is the time. Share Jesus' love and grace with others. The more we share His love with others, the more the Holy Spirit fills us up with God's grace to share more the words of God to the people who are still in darkness. Igsuon mo ni akong buig pangampo nga kitang tanan nga mapanalanginan o atong madawat ang ulahing ulan. This is my prayer.